Nako, mga sangkay, pandaigdigang balita tayo. Mukhang may masamang nangyari kay President Biden ng Amerika. Mukhang papalayasin na sa kanyang pwesto. So hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back once again. Para na naman sa panibago nating araw, panibagong vlog, panibagong topic, panibagong impormasyon na malalaman nyo ngayong araw, no? Okay, bago po tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yung mga bago pa lang na narito, no, na hindi pa rin po nakakapag-subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba dito sa YouTube. Okay, ito mismo pinapanood nyo. I-subscribe nyo, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Simple lang, diba? At syempre, kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ngayon mismo ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, meron po akong papagawa sa inyo. Napakadali lamang po nito. Yung mga sa Facebook po, sa Facebook nanonood ngayon, ito gawin nyo, makikita nyo po yung tatlong tuldok, no? Ito mismo pinapanood nyo, may makikita kayong tatlong tuldok dyan, sa taas ng video. Pindutin nyo po yan, yung tatlong tuldok. Tapos may lalabas na show more. So, pindutin nyo rin po yung plus na yan, yung show more na yan. Then, pagkatapos yan, i-click nyo po yung bell. Ayan po, may bell po, katabi po ng subscribe, di ba? Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay? Napakadali lamang po yan, mga sangkay. So, ito na nga. Ito na. Si Trump may kalalagyan. Binalita po ito dito sa Pilipinas, mga sangkay, no? Ito po. Impeachment complaint laban po kay US President Joe Biden. Matay tayo dyan. Inaprubahan na daw po ng US House. So, paano na yan, mga sangkay? Mukhang hanggang dito na lang talaga. Kasi, for your information, no, para sa mga hindi po nakakaalam, si Biden po talaga, parang may nagpapatakbo na lang. Para na po siyang robot, actually. Kahit panoorin niyo po yung kanyang mga speech, yung kanyang mga event na pinupuntahan, maraming beses po, mga sangkay, na nawawala po siya sa hulog. You know what I mean, guys, na nawawala sa hulog. Sometimes, na nag-speech po siya, bigla po siyang nagtaka bakit nagpalakpakan. May isang beses din, pumipirma po siya sa isang batas na in-approve ng Congress. Siya na po magpipirma. Nagpalakpakan. Nagtanong din siya, bakit nagpapalakpakan? So, marami na po talagang kumbaga, siguro kung bata-bata pa itong si Biden, okay pa. Pero ngayong medyo matanda na po talaga eh. Wala na po sa hulog yung kanyang ginagawa. Pero pinipilit pa rin po. Ewan ko sino nagpapatakbo. Ngayon, mukhang aprobado na. Naghanap po tayo ng mga, syempre, galing po sa ibang bansa ng mga balita. Like this one, House approves impeachment inquiry into President Biden. Nako. O, ito pa, balita mula po sa CBS News. House Republicans formalize Biden impeachment inquiry. Ibig sabihin, didiretso na ito. So, panoorin po muna natin itong sa Pilipinas. Bumoto ang US House of Representatives upang formal na aprubahan ang impeachment inquiry laban kay US President Joe Biden. Ayun na nga. 3 Republican-led House committees ang nangangalap ng anumang ebidensya ng katiwalian na posibleng mag-ugnay kay President Biden sa business dealings ng mga miyembro ng pamilya nito. Naku, yan po yung masama. Kung halimbawa na lamang, kasi si Biden matanda na po eh. Marami na po siyang, makikita nyo po talaga sa kanya na wala na po. Hindi na po siya yung pang-presidente talaga. What if mayroon pong gumawa ng mga kalokohan tapos wala po siyang kamalay-malay? E di, maipapadlock po siya ng wala po siyang kamalay-malay na may mga ginawa pa ng kalokohan yung mga kasamahan niya. What if ganun lang? Kasi medyo naiisip natin yan, mga sangkay. Kasi dahil nga po sa situation na si Biden ay talagang matanda na po. Tanda na po talaga siya. Inaakusahan ang Democratic President at kanyang mga kaanak ng hindi akmang pagkakaroon ng ganansya ng Vice Presidente pa ito ni
dating Pangulong Barack Obama. Batay naman sa White House, walang basehan ang investigasyon at pag-abuso sa kapangyarihan ng House Republicans. Para po sa inyong kalaman ng Republicans, ito po yung party ng Amerika na ngayon mas may boses, malakas po talaga. Malakas ang, biruin mo, ang presidente galing po sa Democrat Party. Dalawa lang po yan, Democrat or Republican. Yan lagi po ang nagsasalpukan eh. Ngayon, ang problema ni Biden, kasi ang Congress, controlled by Republicans. At itong mga Republicans, guys, for your information, ito po ay mga Christians. Kumbaga, solid po talaga. Naniniwala po sila sa, may faith po sila sa ating Panginoong Jesus. That's why, nung panahon po ni President Donald Trump, makikita nyo noon mga sangkay na binalik po yung Bible study sa White House. Binalik po yung pagtuturo ng Biblia sa mga schools. Kasi noon, ganyan po sa mga schools. Meron pong, ewan ko, parang meron po ata silang subject about Bible o parang values. Parang ganun po dito sa Pilipinas yan eh. Kaya nga lang mga sangkay, nung nawala na po si Donald Trump, ang nangyari po, tinanggal lahat po yun ni Biden. Kagaya din po ng ginawa ni former President Barack Obama. Kasi ang simula ng lahat ng ito nagsimula kay Barack Obama. Inopen niya po talaga. That's why ang Amerika po, hindi lamang po sila basta liberated, but over-liberated po sila. Malala po talaga. Ngayon, ito mga sangkay, tingnan po natin itong balita. Good evening and thank you for being with us on this Wednesday night. We begin tonight with breaking news right here in Washington on Capitol Hill. For just a short time ago, Republicans in the House voting to begin a formal impeachment inquiry into President Biden. Formal na ito, mga sangkay. Ibig sabihin, talaga mangangalap na sila ng ebidensya dito. Ang kinaibahan lang mga sangkay, kung parliamentary system sana, hindi na kailangan dumaan sa impeachment complaint eh. Magbobotohan na lamang po yung party mismo na kinabibilangan ng halimbawa si Biden, Democrat, di ba? Yung party niya mismo magbobotohan, tatanggalin po siya sa pwesto, papalitan if he is not capable on his office. Kung hindi na po talaga siya capable, wala na po siyang kakagayan, wala na pong leadership. That's why yung mga parliamentary system, sila po yung mga magaganda po yung pagpapatakbo ng mga bansa nila. Hindi magulo, maayos po yung kanilang gobyerno. Pero dito mga sangkay, parang Pilipinas lang din po yan eh. Kahit pa yung presidente ng Amerika sinto-sinto na, bawa ganon, hindi pa rin po siya mapapatalsik unless magkakaroon po ng impeachment inquiry. At eto mga sangkay, hindi ko alam paano sasagutin to ni Biden kasi nga po, wala na, mahina na po talaga mag-isip eh. The next step follows the years-long scrutiny of the president and his family that has turned up no proof of high crimes and misdemeanors. Dami pala yung pamilya na ito. The Democrats tonight are calling the move an extreme political stunt that has no credibility and no legitimacy. Today's vote. Okay. Ito yung boto. Comes on the same day that Hunter Biden showed up on Capitol Hill, not to testify, but to blast Republicans for what he said were attacks on him to embarrass and damage his father. Nagtatanggol yung mga sangkay. So ito po yung mismo sa House of Representatives just voted along party lines a couple of moments ago to approve this opening of the impeachment inquiry into President Biden. Now, if this feels like deja vu all over again, it kind of is. You might remember back in September, then Speaker Kevin McCarthy moved unilaterally to open an impeachment inquiry into President Biden, but House Republicans claim that stonewalling has been occurring with the White House refusing to answer Republican pleas for information and subpoenas. The White House saying that it is answering those subpoenas. It's providing Republicans with a Now the White House is stonewalling that investigation. Yan, They're mga refusing to sangkay, turn over key witnesses. Sila po yung nag-push. Itong sila yung House Speaker of the House, si Representative Mike Johnson. Sila po yung nag-push, Republican.
is stonewalling that investigation. They're refusing to turn over key witnesses to allow them to testify as they've been subpoenaed. They're refusing to turn over thousands of documents for the National Archives. And the House has no choice if it's going to follow its constitutional responsibility. Okay, so sa madaling sabi, uusad na po itong investigasyon kay Biden at good luck. Pero duda ako dito eh. Ang duda ko, matatalo talaga si Biden dito. Bakit? Hindi kakayanin niya yung mga tanong dito. Kasi nga, hindi na po siya ganun ka-straight mag-isip. May times po talaga, hindi lang may times, madalas po naghahangang kanyang isip. Pero yun, may speech, ano na yun siya, guide. May script. Pero ang nangyayari, kahit may kodigo po siya, sumasablay pa rin. Kahit may kodigo. So, tingin ko lang, itong impeachment magiging successful. For me, Pero para sa inyo mga sangkay, magiging successful kaya itong impeachment at mapapalayas talaga si Biden? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation ito. Guys, hanapin nyo po sa YouTube. Kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.